Congressman, magandang hapon po. Ano po Magandang hapon, Zaina. Yeah. Yes, Kong Tony. Ano po ang inyong opinion sa pagre-resign ni dating House Speaker Martin Romualdez? Unang-una, yan po ay kanyang desisyon that he voluntarily made. Ang pag-BBTO po is a personal decision. Sa aking palagay, siguro marahil naisip niya na mas mahalaga yung institusyon, yung Kamara, kaysa sa sariling interes. Para i-address na rin yung pagdududa ng mga tao na makakapag-imbestiga ba ang Kongreso ng independently at may integridad kung ang taong mismong iniimbestigahan at hinihingi at nabanggit na yung pangalan ay siyang Speaker ng House. So it's a logical decision on his part na to address the concerns and doubts of the people, of the public, about the integrity and independence of the investigation. Kong Tony, ano naman po ang inyong inaasahan na pagbabago sa Kamara sa liderato ni House Speaker Faustino Boji III? That's a very good question. Your guess is as good as mine. Hindi ko alam anong klaseng pagbabago ang mangyayari. Ang makakatya kayo dahil bigla nitong pangyayaring ito na ang priority ng House of Representatives ay maitawid yung budget ng iba't ibang departamento. Nagkaroon ako ng maikling usap with Speaker Boji. Ibinanggit ko kamusta anong magbabago. Ang sabi niya, ang priority ay itong GAA na maitawid ito sa maayos na paraan at sa paraan na transparent po sa publiko. Kung sa pagpapalit naman po ng liderato sa Kamara, may mga pagbabago rin po ba kayong gagawin sa inyong mga legislative agenda? At ano na po ang inyong future plans? Walang pagbabago. Alam mo, kahit sino pa ang speaker dyan, ako po ay talagang nasa trabaho lang. Ang trabaho ng mababatas ay unang-una gumawa ng batas. So ako tuloy-tuloy yung aking legislation. Nakapag-file na ako, kung di ako nagkakamali, I lost count. Siguro mga 4 na po o mahigit. At in the next few weeks, meron po ako mga karagdagan na panukalang batas na ipa-file. So nakatutok po ako doon dahil alam ko ang mga programa kung saan mas marami po ang matutulungan ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng mga batas. Bukod doon, makapagbaba ng karagdagan na social assistance sa aking distrito, karagdagan na yung palakasin na infrastructure dito po sa unang dito ng Bataan, makipag-partner po sa pribadong sektor para mangalap ng karagdagang tulong para sa aking distrito at maghanap din po ng mga gustong mag-invest po sa First District ng Bataan. Sakop ang bayan ng Hermosa, Orani, Samar at Tabukay. Kong, bago tayo magtapos, gusto po namin kayong batiin sa matagumpay po ninyong programa na Cool School Mobile Library. At katunayan nga po niyan ay na-feature po namin ito kahapon dito po sa Alauna sa Balita. At bukod po rito, ano po ba ang abangan namin sa Bataan? O ang abangan po ng mga Bataenyo sa inyo? Ngayon, alam mo, itong Cool School, gusto ko sanang palawakin sa buong Bataan. Sumulat na ako sa aming Governor Joy Garcia para ipahatid yung kagustuhan ng Department of Education Bataan na palawakin ito dahil napatunayan na talagang really successful at napakaganda na at napakalaki na improvement sa scores sa mga bata. So gusto namin makinabang ang buong lalawigan. Malay mo, pagka naging matagumpay din, pa natin na palawakin para to include other provinces, at gawin nila yung nasubukan na dito sa Bataan. Beyond that, patuloy lang ang pagbababa ng mga social assistance sa ating mga constituents. Bukas sa aming tahanan, sa sino man gustong humingi ng tulong, medical, financial, at legal. At syempre, yung paggawa ng batas, tulad ng binanggit ko kanina. At yung pa lang, so para aming meron kaming mga binubuo na partnerships sa pagitan ng mga iba't ibang NGOs na sa darating na buwan, malalaman mo, Sai, papalam ko sa'yo, nang sa ganon magkaroon ng karagdagang tulong
nakatuon ako hindi lang sa ayuda eh. Naniniwala ako, gusto ko may training aspect para yung mga mamamayan kayang tulungan ng sarili. Maraming salamat po, Kong Tony. Yan po si Bataan 1st District Representative Tony Roman.